Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Kumusta po kayo? Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan ng aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso. At syempre nandyan si Ma'am Jane, nandyan si Sir Freddy, Ma'am Christy Alforte, Miss Thor TV, at syempre nandyan si kapatid Sam, Ma'am Nelia, kapatid Raymarie, Ma'am Irene, ayan, kapatid Irene, shout out. At syempre nandyan si Ate Josie Tixon. At ang aking kasama rito sa bayan isang vlogger, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre sa aking pang isang kaibigan, Sir Erwin Panganiban. At ang aking team, The Voice and the Girls Family. Shout out sa ating lahat. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito ating umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Marie. Kuya, isa rin po ako sa tagapakinig ng iyong palatuntunan. Kaya gumawa din ako ng sulat para ma-share ko ang aking kwento ng buhay. Kuya, mga bata pa lang kami, ay pinag-aral kami ng aming papa at mama. Anim kaming magkakapatid at ako po ang bunso. Kuya, ang aking papa ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. At ang aming mama naman ang nag-aalaga sa amin. Pero mula nung namulat ako sa mundo, iba ang pakikitungo ni mama sa akin. Iwan ko ba? Sabi ng iba, pag bunso ka, ay mahal ka at paborito ka ng iyong mga magulang. Pero hindi, kuya. Yung kuya, mga ate ko, pag nauwi ng bahay, galing sa school, sabay-sabay kaming umuwi. Lahat yan hinahalikan ng aming mama. Pero ako, hanggang yapos lang si mama. At madalas akong pinapagalitan. Pero pagdating naman kay Papa, ako naman ang paborito niya. Lagi naman akong may mga pasalubong sa kanya. Kaming lahat meron, kuya. Ganon kapantay ang aming Papa. Lahat kami binibigyan ng pasalubong. Pero sa akin, mas masasabi kong marami akin kaysa aking mga kapatid. Pero sila mama at papa, okay naman sila, kuya. Masaya naman sila.
Tuloy-tuloy ang aming pamumuhay noon. Hanggat sa nasa high school na ako noon. Nag-away sila mama at papa ko yan. At si mama ay umalis sa bahay. Hindi ko makalimutan. 3rd year high school na ako noon. Umalis si mama kasama ang aming kuya at ate. 3 na lang kaming naiwan sa bahay. Dahil sa laki ng away nila. Umuwi si mama sa kanyang mga magulang kasama ang aming kuya at ate. At kami ang natira sa bahay ng 3 kong kapatid. Kaya naka-absent din ang aking papa sa trabaho dahil walang mag-aalaga sa amin. Mabuti na lamang. Nagpatulong si papa sa kanyang kapatid. Nalagaan kami para makapagpatuloy sa kanyang trabaho. Matagal din, kuya, bago bumalik si mama. Grabe ang away nila. Dahil umabot ng 1 taon bago bumalik si mama sa bahay. Dahil lagi siyang sinusuyo ng aming papa. Minsan pinupuntahan ni papa sa Negros ang aming mama para lang suyuin at umuwi sa aming bahay. Kaya, graduating na ako noon, kuya. Dumating si mama. Nakita ko ang kanyang pagkamis sa amin. Niyakap niya kami. At syempre dahil matagal siyang nawala, lumaki na kami na magkapatid. Nakita ko, kuya, umiyak si mama sa pagkamis sa amin. Tuloy-tuloy lang ang buhay namin noon. Tuloy-tuloy din ang aming pag-aaral ng aking mga kapatid. Apat na lang kami na hindi pa nakapagtapos, kuya. At ang aking kuya at ate natapos na. At nakapagtrabaho na rin sila. Kaya tumutulong sila sa aming pag-aaral ng mga magkakapatid. Pero, graduating na ako noon ng kolehiyo. Nakita ko na naman, kuya, na hindi na naman maayos ang pagdadala ni mama sa amin. Lalong-lalo na sa akin. Lagi siyang aburido. Lalo nang kung makita niya ako. Lagi akong napapagalitan. Hindi ko alam kung bakit. Ganun na lang ang galit niya sa akin. Samantalang ang aking mga kapatid, hinahalik-halikan niya, niyayakap-yakap niya. Pero ako talaga, kuya, ni minsan na hindi niya ako hinalikan. Niyakap niya ako. Pero hindi ako hinalikan ng mama ko. Papa ko, lagi akong
niyayakap at hinahalikan. Nakikita ko ang importansya ko sa papa ko, kuya. Pero mama ko, panay pasigaw pag nag-utos. Sa totoo lang, nakakatampo. Nakakatampo sa aking mama ko yan. Well, hindi ko alam kung bakit ganon ang turing niya sa akin. Kaya nang makagraduate ako, pinasok ako ni Papa sa kanyang kakilala na may-ari ng company. At doon, kuya, nagtrabaho ako bilang isang office clerk. Nang pinakilala ko kay Ma'am Nora. At welcome na welcome ako, kuya. Napakabait ni Ma'am Nora. Sa totoo lang, alagang-alaga ako. Mas nakita ko pa ang pag-aruga ni Ma'am Nora sa akin, kuya. Ang hindi ko nakikita kay Mama, ay nakikita ko kay Ma'am Nora. Lagi niya akong kinukumusta, lalo na sa trabaho, kung hindi ba raw ako nahirapan. Ganon ka-concern si Ma'am Nora sa akin, kuya. Kaya dahil doon, nagbukod na rin ako ng tirahan, kuya. Nangupahan ako sa isang kwarto na hindi kalakihan. Nagpaalam ako sa aking mama at sa aking papa na gusto kong magbukod na at gusto kong mapag-isa na. At pumayag naman sila. Sabi ng mama ko, tama yun daw para makatayo na ako sa sarili kong pa. At may trabaho naman rin ako. Kaya ganun din ang sinabi ng aking papa. Pumayag din siya na magbukod na ako. At doon, kuya, nagbukod ako mag-isa. Umuwi lang ako ng bahay para bisitahin sila. At nagdadala ako ng mga pasalubong. Pero, yung mama ko, hindi siya excited na makita ako, kuya. Kahit 2 linggo, 1 buwan na ako iuwi ng bahay, hindi siya excited. Ang papa ko lang ang excited na excited lagi. At masaya siya pag natanggap niya ang aking pasalubong. Nagtaka ako kung bakit ganun na lang ang turing ni mama sa akin. Isang araw umuwi ako. Gusto ko siyang kausapin. Dahil minsan nakakasama ng loob ko yan na makita ko ang aking mga kapatid
na alaga ng aking mama. Pero pag ako, parang wala lang. Umuwi ako noon, tamang-tama kami na lang dalawa. Hindi pa dumating ang aking mga kapatid. Kinumpronta ko ang aking mama, kuya. Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat na aking napupuna. Bakit ganun lang siya? Parang hindi ako importante sa kanya. Nakiusap ako sa kanya kung anong problema, kung bakit ganun. At maya-maya dumating ang aking papa, kuya. Nagtaka nga siya. Dahil umiiyak ako. Tinanong niya kung bakit ako umiiyak. At doon sinabi ko, tamang-tama 3 kami. Sinabi ko sa mama ko at papa ko na may nararamdaman ako na hindi maayos kay mama. Simula nung bata pa ako hanggat sa lumaki ako. Bakit hindi ko nakikita na importante ako sa mama ko? Nagtinginan silang dalawa, kuya. At doon, sinabi ng mama ko, na anak pala ako sa labas ni Papa. Nang malaman ko yun pa sa Papa ko, nang malaman ko yun, kuya, napahagulhol ako sa iyak. Niyakap ako ng aking Papa. Nanghingi siya ng sorry sa akin. At doon, naliwanagan ako kung bakit gano'n na lang ang pakikitungo ni Mama sa akin. Dahil hindi pala niya ako anak. At yung umalis daw si Mama, kaya daw siya umalis dahil nagkita daw ulit si Papa at ang aking mama. Sinabi niya yon na nasaktan ang aking mama sa ginawa ng aking Papa na nakipagkita ulit sa tunay kong mama. At doon sinabi sa akin ng mama na kaya kung gano'n na lang ang tabang na kanyang nararamdaman sa akin. Dahil sa tuwing nakikita niya ako, ay naiinis siya sa akin at saka sa Papa ko. At laking gulat ko pa nung sinabi nilang dalawa, kuya, sa akin na ang tunay kong mama ay si Ma'am Nora. Grabe. Napaiyak ako, kuya. Kaya naman pala ganun na lang ang concern ni Ma'am Nora sa akin. At ramdam ko ang pagiging ina niya sa akin. Dahil siya pala ang aking tunay na ina. Naintindihan ko si Mama ko yan.
Kaya niyakap ko na lang siya at nagpasalamat ako sa kanya sa pag-alaga niya sa akin kahit hindi niya ako anak. At doon niyakap ko siya ng mahigpit. At doon nadama ko ang yakap ni Mama. Niyakap din niya ako ng mahigpit. At nanghingi din siya ng sorry sa akin. At doon, Kuya, nagkapatawaran kami lahat. Maging ang aking papa ay masaya. Kaya nung malaman ko, nagpaalam ako sa kanila at kinabukasan, Kuya, excited akong pumasok sa aking trabaho. Dahil gusto kong kausapin si Ma'am Nora ng ina sa anak. Kaya maaga akong pumasok, Kuya. Maaga din si Ma'am Nora noon na pumasok. Kaya doon, pumasok ako sa opisina ni Ma'am Nora. At kinausap ko siya kung pwedeng mag-usap kaming dalawa. At pinaupo agad ako ni Ma'am Nora na nakangiti at masaya. Sabi niya, ano daw ang aking sasabihin. Doon, Kuya, umiyak ako. At nilapitan ako ni Ma'am Nora. Bakit daw ako umiyak? Sinabi ko sa kanya na umiyak ako dahil nalaman ko ang totoo kong mama ay siya. At doon napayakap ako sa kay Ma'am Nora, Kuya. At umiyak na rin si Ma'am Nora. Naniyakap ako. At nanghingi siya ng sorry sa akin. Na hindi siya ang nagpalaki sa akin. Dahil may pamilya siya. At ayaw niyang masira. Kaya minabuti niyang si Papa ang nagpalaki sa akin. At ngayon, masaya siya dahil magkasama kami sa company. At masaya din ako, Kuya, na nalaman ko ang aking tunay na ina at tinanggap na ako. At doon, pinagtapat din ni Ma'am Nora sa akin. Na sila daw magpamilya ay magmamigrate na sa Amerika. Pero ang aming company ay tuloy-tuloy lang. Kaya sinabi niya sa akin na ako ang mamamahala sa company habang wala siya. Total naman daw ay anak niya ako. At alam ko na ang pasikot-sikot sa trabaho ng kampanya. Kaya iniwan niya sa akin at ako ang namahala. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang buhay, Kuya. Dito pa rin kami habang si Mama Nora ay
ay nasa Amerika. Bumibisita lang siya, lalo na kung may mga importanteng gagawin. Doon lang siya umuwi. At ito, mayroon na rin akong pamilya, kuya. At may 2 anak ako. At ito ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento ng buhay. At maraming salamat sa iyong suporta na sinuportahan mo ang sulat ko. Hanggang dito na lang. Sincerely yours, Marie. Ma'am Marie, maraming salamat po sa iyong kwento na ipinadala sa amin. Maraming salamat sa napakagandang kwento na nakapag-inspire sa amin. Dahil kahit na hindi ka ang tunay na anak, ay talagang iningatan ka. Yun nga lang, ay hindi ganun ang pagturing ng iyong unang ina sa iyo. Una, hindi mo naintindihan kung bakit ganun na lang ang pakikitungo ng iyong mama. At doon sa dulo, nalaman mo at nalaman nating lahat na anak ka pala ni Ma'am Nora. Ang pinakmalaking bagay na nagawa mo ay naintindihan mo ang sitwasyon ng mama mo. Dahil hindi talaga ganun-ganun na lang kadali mag-alaga ng hindi niya anak. Pero dahil mahal niya ang pamilya ninyo, mahal niya ang papa mo, tiniis ng mama mo na kasama ka sa kanila. Mabuti na lamang at nakapagtapos ka sa iyong pag-aaral. At dahil doon ka pinasok ng iyong papa sa trabaho na kung saan ang may-ari pala doon ay ang iyong totoong ina. At maraming salamat dahil nagkapatawaran kayong lahat. Si papa mo at mama mo at ikaw. At yun ang napakagandang ending na nangyari sa inyo. At ngayon,
may sarili ka na ring pamilya at ikaw ang nagdala ng inyong kumpanya. Naway marami pang biyayang darating sa inyong negosyo, sa inyong pamilya, at sa pamilya ng papa at mama mo. Mama Marie, maraming salamat po sa iyong istorya. At ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa aming lahat. Ang pagpapatawad. Maraming salamat po, Mama Marie. Mga kaibigan, anong masasabi po ninyo sa kwento ni Mama Marie? Mag-comment at syempre i-share na yan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay makapagpadala ng sulat dito sa ating palatuntunan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe, mag-comment at mag-share. Muli, maraming salamat sa ating mga team na nandito lagi. Ang Team Kapuso. At sa lahat ng mga team na bumibisita rito after ng ating premiere. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. At syempre sa aking team, The Voice and the Girls Family. Muli, ito nga po pala si Junsahay Bert ang laging nagsasabing, God bless us all.